Saksi sa Double B! I-establish lang po natin yung ating communication line kay Akbayan Party List Representative Jel Jokno, mga kapuso, Assistant Minority Leader, House of Representatives, and kabahagi siya ng prosecution panel. Yes, No? oo. Siguro Pero hindi matanong na natin rin natin sa kanya yung... Uy, ingat ka baka ma-subjudice si Sir, Hindi, pero ano lang, siguro pwede rin naman niya sagutin o hindi, pero tanong Oo. natin kung ano initial reaction nila dun sa naging utos about the subjudice rule. Totoo, Ano, oo. Kasi lahat sila sakop nun sakop nun, At mga kahit pa ang kapuso. vice No? presidente. Maganda rin tanungin natin kay Congressman Chel, paano yung implementation ng subjudice rule? Halimbawa, kasi si vice ayaw humarap sa impeachment court, Kaya di nga, ba? oo. Paano kung hindi niya sundin? O yun Pwede nga. bang i-impose sa kanya yung parusa? Yung tawag doon contempt of court. Yun Di ba? nga, Contempt of court. Tapos kastigo at saka multa. Yun nga gusto natin malaman. Nasa linya na natin si Akbayan Party List Representative Jel Jokno. Congressman, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Joel, Weng, at lahat ng nakikinig at nanonood. Noong nakalipas na araw, kinumpronta niyo po si Ombudsman Boying Rimulya nung tanong na doon sa issue na may mga conviction pero hindi pa rin po na papatupad ang kanilang sentensya. May hawak kayong datos. Ilan ho itong mga ito? Yung mga convicted grafters po sa gobyerno pero hindi po ho nakukulong. Ito ang nakakabahala, Joel at Weng. Opo. Hanggang ngayon, wala tayong sistema para malaman kung yung isang na-convict ay talagang nakulong. Oh my. So, maaring na dumaan yan sa trial, na-convict nga, napatunayan na talagang guilty siya, nag-appeal, na-affirm ang kanyang conviction on appeal, tapos hindi na pala na-execute. Kasi nga, iba-ibang mga ahensya ang involved eh. Hindi sila, kumbaga, hindi sila nag-uusap. Nandyan yung courts from the lower courts hanggang sa Supreme Court. So sila yung magde-decide ng kaso. Pero yung pagpepreso ay nasa naman yan, di ba? Bureau of Corrections. Correct, opo. Ang prosecution nasa DOJ o kaya sa Ombudsman. Wala tayong centralized system para malaman kung talagang sila ay nakulong na. Ngayon, yung study na nabanggit ko, ito ay isang pag-aaral na isinagawa pa noong 2008 pa ito 2007 to 2008. Ang tiningnan lang po nila ay mga kaso ng corruption, yung mga na-convict na graft and corruption cases. At ang nakakabahala, sa 110 na dapat ayon sa mga kaso ay dapat nasa loob ng kulungan, 10 lang ang na-verify nila na talagang nakukulong. Wow. Out of 110. 110? Anong reason daw po nun, Congressman Chel Jokno? Anong dahilan? Bakit yung 100 of the 110 ay wala sa kulungan kahit convicted na? Maraming factors po yan. Una, walang uniform procedure. Sa pagkaalam ko this is what has been told to me. Walang uniform procedure ang lower courts pag binabasa kanila ulit yung record ng kaso. Ganito kasi yun eh. Ito hindi alam ng maraming tao. Pag meron nag-appeal from criminal conviction, dapat yung buong record niya, yung lahat ng papeles ng kanyang kaso ay iaakyat sa Supreme Court. Kunyari, let's say nasa Supreme Court na yung kaso. Or earlier sa Court of Appeals. So physically, lilipat yon yung papel na yon. Ngayon, pagka natapos yung kaso sa taas, let's say na-affirm ang conviction, ibababa ngayon ulit yung records sa lower court. Let's say may nangyari dun sa records in between. Let's say suddenly ay hindi nalipat o naupuan. Hindi ma-execute ang judgment, hindi mailabas ulit ang warrant kasi naka-bail on appeal usually yung convicted. At hindi na matutuloy yung pagkukulong niya. Kahit affirm ng Supreme Court yung kanyang conviction sa lower court? Yes, so simpleng issue ng physical delivery ng records ay maaring maging sagabal sa pagpapatupad ng isang sentensya. At hindi lang yun, let's say dumating na nga yung record sa ibaba, sa lower court, yung originating court na sila ang naghatol. Ngayon, paano nila huhulihin yung akusado? Kasi naka-bail yun o pending appeal. So ngayon, mag-i-issue ulit ng warrant yan. Kaya lang, walang uniform procedure kung kailan o dapat
at yung pag-issue ng warrant at paano yung pag-monitor niyan to make sure na talagang ang makukulong yung dapat makulong. Wala nagmo-monitor ng implementation ng re-arrest ng tao. Yes, wala tayong system, wala Oh my tayong God. tracking system, kumbaga, Wow. na kayang-kaya naman gawin ngayon sa teknolohiya na meron tayo. Mm-mm. Walang problema yung pagsasagawa nun. In fact, way back noong 2008, recommendation na yon ng yung pag-aaral na yon na dapat magkaroon na Mm-mm. ng isang centralized database. At sa tingin ko dapat pati ang publiko dapat may access at saka ang media. Mhm. Let's say merong sensational case na na-convict. Mm-mm. Pero alam niyo naman ang appeal, ang tagal-tagal. Opo. Gusto natin ngayon malaman, ano ba ang status nito? Mhm. Ito ba ay sentensyado na o nakulong na ba to? Dapat alam natin kasi public interest yun eh. Mhm. Okay. Ang pinapanukala ni Ombudsman Remulla magtatag ng tinatawag na Marshal. Ombudsman Marshal. Tingin nyo makakatulong ito para humatiyak na yung mga nasisintensyahan na-serve yung kanilang sentence, Congressman Chel? I don't think it will help directly. Although I'm sure makakatulong yan sa pagtakbo ng Office of the Ombudsman. Ang kailangan kasi natin, sa ngayon, actually last year, tinanong ko yan sa judiciary. Mhm. At ang sabi nila, meron naman kaming JSCC, sa Coordinating Council. Mhm. Where, dito sa council na to, nakikipag-ugnayan ang mga korte, Mm-mm. Supreme Court, sa iba't ibang mga ahensya ng Executive Department at other law enforcement, etc. Ang problema lang po kasi niyan ay ad hoc ito. Mm. Hindi ito by law o hindi naman ito permanente. Kaya sa akin dapat meron talaga tayong system in place, institutionalized, na alam natin na yung dapat makulong ay talagang nakulong na. Parang lahat ito ng buong judicial system, nandun yung butas nito kung ganito tayong kawalan ng central database, di ba, Congressman Jokno? Yes, Buong para sa justice akin na system matagal to ko eh. ng advokasya ito. Matagal Oo. ko nang sinisigaw ito na Mhm. kailangan natin yung system na yan. Kahit hindi pa ako pumasok sa larangan ng politika, that Oo. has already been my advocacy. Sino po ang dapat bumuo nitong central database na ito para ma-monitor natin na lahat ng convicted talagang kulong? Well, this can be initiated by the Executive Department Mhm. kasi lahat naman ng ahensya na yan ay either part of the Executive Department and Mhm. then pwedeng i-link up sa database naman ng judiciary. Sa ilalim po ba ito dapat ng Department of Justice? Maari po. Mm. It could be initiated by the DOJ, it could be initiated by the Office of the Ombudsman or even the Office of the President. Mhm. Okay. Base sa inyong pagsasaliksik, Congressman Jokno, ano-ano mga posisyon itong mga taong ito na convicted na pero hindi pa po nakukulong? Congressman, Mga corruption mayor cases ba daw to. yan? O mga Oo. corruption cases po yan? Ano bang mga posisyon yan? Gobernador? Paano? Mga corruption cases po yan, pero dun sa nakita kong study, hindi na nila binanggit kung ano yung mga rank or position ng involved. Pero I'm sure Kasi merong ang- ganun. No? May mga ganong klase ng posisyon na Yes, I would suppose. Opo. Para siyang Kasi ano, sandigan bayan yan eh. Hindi naman lahat ng government officials, mas matataas lang yung nasa jurisdiction ng sandigan bayan. para siyang ano, Congressman Jokno, yung nagiging bahagi siya ng isang malaking problema sa kawalan ng tiwala, kawalan ng respeto sa justice system natin dito sa Pilipinas. Ano po? Kasi kung yung mga corrupt na convict na kahit ng Korte Suprema pero hindi nakatikim ng kulong, lalong walang ano yun, malakas ang loob nun na magnakaw ulit. Yun na nga. At ito rin ay isang paulit-ulit ko sinasabi. Gusto natin ng mas maayos na hustisya. Ang kailangan natin yung certainty of conviction. Yes. Yung ibig sabihin ay siguradong nako-convict at nakukulong. Yun ang pinaka-importante doon. Ganda pa naman ng ng pamantayan ni Ombudsman Remulla. Ay, Dapat naman. mataas yung certainty of conviction. Tapos sa dulo pala, walang certainty of kulong. Di ba, Congressman? Ang hirap doon, ha? Hindi kaya parang merong bang bahagi dito yung mga tinatawag natin mga hoodlums in robes. Kaya hindi nakikita nating nakukulong itong mga nagkakasalang ito, Congressman.
Well, wala tayong hawak na ebidensya diyan, pero sa experience ko sa law practice ay it could happen na halimbawa yung mga involved sa pag-deliver ng records ay ma-compromise at hindi na nga ma-deliver yung records sa ibaba or magkaroon ng long delay. In the meantime, yung naka-bail na convicted ay maaring makakalabas pa rin ng bansa yun. Anong Kasi record wala rin tayong coordination for mga HDO or mga ibang klaseng mga hold orders. Paano makakaapekto to sa mga tinatangkang i-prosecute ngayon ng ombudsman dito sa flood control, Congressman Chel? Yun din ang nabanggit ko kay Ombudsman Remulla kahapon na moving forward ay dapat kung hindi pa natin magagawa yung older data, simulan natin dito sa flood control. Na siguraduhin natin na may sapat ang ebidensya na ma-convict, maayos ang pag-prosecute, at kapag na-convict ay talagang dapat makulong. In fact, ang isa kong panawagan, pero ito naman ay sa judiciary, ay sana lagyan nila ng cap yung corruption case na hindi dapat lalampas ng 5 taon yung buong paglilitis hanggang appeal. Para sigurado tayo at alam ng publiko na okay, maayos at ito ang priority talaga ng mga korte natin. Oo, kasi pera ng bayan yan eh. At saka pag tumatagal ang kaso, nagkakalimutan, Congressman. Exactly. Tama po yun. Okay. At hindi lang kasi yung nagkakalimutan, kundi hindi na nabibigyan ng sapat na atensyon na dapat bigyan. All right. Kong, ito naman, you being part of the prosecution panel ng House of Representatives, doon sa binabahong kautusan tungkol sa subjudice rule, I'm sure kaya niyong sagutin po ito ng maingat nang hindi po mako-contempt. No? Oo naman. Pero initially, ano ang reaction po ninyo, Congressman Chel, doon po sa nilabas na, na panuntunan tungkol po sa subjudice rule? Sa tingin ko, wala naman siyang pinagbago doon mismo sa nakalagay sa rules ng Senate bilang impeachment court at sa jurisprudence ng ating Korte Suprema pagdating dyan. Bahagi pa rin naman yan ng freedom of speech, yung pagsasalita tungkol sa isang kaso. At matagal na rin naman sinabi ng Supreme Court na as long as there is no clear and present danger to the administration of justice, yung mga salita kahit na mga lawyer na involved ay hindi lalabag sa any law at ito ay covered or protected ng freedom of speech nga natin. So, para sa akin, we will have to see in the coming days kung paano nga i-enforce ito ng court. Kayo ba sa prosecution panel, magtatalaga na kayo ng hiwalay na spokesperson, yung hindi involved sa prosecution ng impeachment case versus VP? Hindi ko po masasagot yan. I think that should be... wala pang that decision. will probably be announced in the days to come. Paano po yung implementation ng subjudice rule kay Vice President Sara Duterte? Kasi as it is now, hindi siya uma-attend sa impeachment court. Pero nagsasalita sa labas, hindi po ba? At yun ang sinasabi na sakop pa rin yun, yung kanya mga statements na ito. But, mai-implement ba sa kanya yung multa halimbawa, yung severe na pagkastigo, pati yung multang 30,000 pesos? Or can she be compelled na to pumunta sa korte? Pwede yan, in pain, with pain of contempt. Kaya bang ipatupad yun sa akusado kay Vice Presidente? Well, para sa akin po ay walang silbi ang rules kung hindi naman siya mag-a-apply sa lahat, lalo na yung mga na directly involved sa case. Yung kahit naman wala sa impeachment rules yan, it's already covered by the rules of court. Yung kahit wala, may dalawa kasing klaseng contempt na tinatawag sa ilalim ng batas natin. Yung direct contempt, nasa loob ka mismo ng courtroom at may ginawa ka na hindi tama or naglalabag sa mga rules ng court, yan ay pwede ka ma-contempt immediately. Pero let's say wala ka dun sa court, pero naglabas ka ng statement or nagsumulat ka ng column, tapos meron ka mga sinabi doon that really were intended to influence the outcome of the case. Ayun, ay indirect contempt yun. Pwede kang parusahan ng court sa sinabi mo, kahit wala ka sa loob ng court.
So yung mga statements ng isang involved or respondent sa impeachment ay maaari pa rin that should all parties dapat i-cover ng rules na yan. Yun, Alright, o malinaw. sige. Kong, salamat mag-ingat ka. Good morning po. Thank Okay, you. thank you po. Maganda Bayan umaga, Party sir. List Representative Jel Jokno, mga kapuso, Assistant Minority Leader and member of the prosecution panel ng House of Representatives, mga kapuso. Ano yan Imagine mo, may 100 pa lang na convict. Biruin mo yan. Ano lang to ha, old datos 10 ito. lang na kulong, 1 20 sa 110. Oo, Di ba 10 ano to, lang? 2008 pa lang ito na datos. Baka My yung God. 100 na yun, nakapagnakaw pa ulit. Or baka Oh. nadagdagan na yun. Yung mga yun na hindi na Oo. kukulong, di ba? Saan ba lumaki pa nanakaw, di Diyos ba? ko, mga kapuso. Malaki yan ang nakawan ngayon eh. Nama. Hindi, hindi na simpleng milyon, 5 milyon. Pinas na yung 5 Marami million. nagsasabi, during the time of FVR, ang mga tirahan lang nun, mga 5%, 7%. Oo. Ngayon daw, 35, 40% na. Hindi, umabot pa yun ng 20% SOP, remember? Yes, Pag may oo. project ka, yung PDAF time, Oo. 20% ang matik yun na SOP, na komisyonan, di ba? Kaya 20%, Oh. 20% nga tawag na. 20% ngayon, Hmm. 40%. Kaya wag kayong Kita magtaka nyo? bakit ang daling magiba ng mga Mario slope. Joseph. Ano yun? Slope